Ready na po ba ang bawat isa, mga kapatid? Lagi ko pong sinasabi sa mga kabataan, dahil madalas po kasi, no, maamin naman ako, nung ako rin ay kabataan talagang, hindi rin ako mapakali sa upuan ko eh. No? Pagka preaching na, pag praise and worship, talagang sige ang talon mo, ganado ka. No? Lord, I worship you, Lord. Sinasamba kita, Panginoon. Pero pag preaching na, sige ang tayo, sige ang alis. No? Masasabi mo bang tunay ang pagsamba mo sa Panginoon kung sa salita niya hindi ka interesado? Bars. Amen po ba? Kung totoong wini-worship mo, Lord, iniibig mo ang Panginoon, kahit sa ang parte ng gawain ay binibigyan mo siya ng glory. You give attention to God. You give your time to God. Amen po ba? And I believe sa oras na ito, ang inyong pong attention, mga tingan, yung mga puso ay ready na tumanggap ang salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Mga kapatid, umpisahan po natin ito sa usapin ng ating pagkatao. Ating pagkatao. Na matagal ng pangyayari sa buhay natin, mga kapatid, na sa loob natin, merong naglalaban. Kaya ayun, parang may something may naglalaban sa loob. Which is our spirit and our flesh. Spirito na kumokonekta sa Diyos, na gustong sambahin ng Diyos, gustong sumunod sa Diyos, gustong magbasa ng Bible, gusto mag-church, gusto mag-praise and worship. Laban dun sa flesh. Na gustong sumuway palagi sa Panginoon. Do you agree? Our flesh na laging inaantok pagdating ng preaching, though the Spirit ay uhaw na uhaw sa pakikinig ng salita ng Diyos, but ito yung flesh natin na inaantok pagdating sa salita ng Diyos. Yung flesh natin na tinatamad magbasa ng Bible. Yung flesh natin kapag naulan, next week na lang kaya. Yung flesh natin na laging gustong sumuway sa kalooban ng Panginoon. Do you agree, kapatid? Na nung tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, though nagkaroon ka ng interest sa Kanya, pero meron pa rin flesh. Parang gusto laging sumuway sa Panginoon. Merong laban merong naglalaban sa loob natin. At yan po ang naranasan ng lingkod ng Panginoon na si Pablo. Kilala po natin si Apostol Pablo. Si Pablo na talagang masigasig maglingkod sa Panginoon. Ginagamit ng Panginoon sa mga hintil. Talagang sa pamamagitan ng buhay niya ay ang daming nakakilala sa Panginoon. Ang daming nagbalik loob sa Diyos. Ang daming naligtas na kaluluwa sa pamamagitan ng buhay ni Pablo. Parang yung description is parang sobrang banal. Grabe, sobrang masunurin sa Diyos. But even Pablo ay nakakaranas ng laban sa loob niya. Sa Romans chapter 7, kung babasahin niyo po yun, sabi niya, isa-summarize ko na lang po, mga kapatid. Alam ko ba isa sa atin makaka-relate dito? Sabi ni Pablo, merong something, no? Ano ko na lang, yung personality ko na lang po. Merong sa loob ko, may ibang bagamat gusto kong sumunod sa Diyos, merong ibang kapangyarihan sa loob ko na ayaw sumunod. Gusto ko yung isip at puso ko ay gustong sumunod sa Diyos. Pero ang gawa ko ay baligtad ang ginagawa. Kung ano yung gusto ko, yun ang di ko ginagawa. Ano ba yan? Basahin na lang po natin, mga kapatid. Sabi dito, eto, ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Ipinapalibin ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang nananatili sa aking katawan.
Anong saklap ng aking kalagayan? Sino kaya ang magliligtas sa akin? Sa kalagayan ito na napapahamak sa akin, wala nang iba. Wala nang iba ba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoong Jesus. Salamat sa Kanya. Ito ang kalagayan ko. Sa aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos. Ngunit sa aking katawang makalaman, pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. Merong naglalaban sa loob niya, mga kapatid. Ito ang natuklasan ko kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sino po dito gustong-gustong sumunod sa Panginoon? Na-experience nyo ba? Pag gusto mo nang gumawa ng mabuti, ang daming mga masama sa paligid mo no? Tama ba? Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan. At ito yung sinabi niya, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto, ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan na nanatili sa akin. Meaning, the point is, baka may misinterpret ng iba, okay lang pala magkasala. No? Kita mo yung struggle ni Pablo. Ang totoong may enkwentro sa Diyos, lagi kong sinasabi, hindi yan masaya na nagkakasala. Hindi tayo perfect lahat. Nagkakasala tayo. Pero pag nagkakasala tayo, nasasaktan tayo para sa Panginoon. Gustong-gusto natin sumunod sa Lord, pero dahil nandito pa tayo sa mundo, di natin maiwasan, minsan di natin sinasadya. Anong saklap ng kalagayan natin, mga kapatid, na dahil doon, sabi ng Bible, mapupunta tayo sa kapahamakan. Mapapahamak tayo dahil doon. Pero may Jesus Christ na nag-alay ng kanyang buhay para sa iyong kaligtasan. Amen? Ligtas tayo ng Panginoon. So the point is may naglalaban sa loob natin, mga kapatid. Dito tayo sa Romans chapter 8 verse 1. Kung meron po kayong mga Bible, pwede na po natin buksan. Romans chapter 8 verse 1. Nahanap na po ba nila? Say amen lang po. So establish lang po natin bago tayo magpatuloy. Gusto nating sumunod sa Panginoon. Amen po ba? Sino dito gustong-gustong sumunod sa Panginoon? Gustong-gustong sumunod sa kalooban ng Diyos sa kanyang buhay? Pero may something, or yung flesh natin ayaw. Our spirit is willing, but the flesh is weak. Sabi nga ni Jesus Christ. Ito ang mga, basahin po natin Romans chapter 8 verse 1. Sabi dito, kaya nga, hindi nakakatulang magparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo. So meaning, dahil tayo ay hindi perfect, tayo ay hindi makasunod sa kautusan ng Panginoon. Lahat tayo deserve nating maparusahan. At yung condemnation na tinutukoy dito ay hindi lang basta guilt, hindi lang basta guilty, kundi ito ay may penalty na dapat mong bayaran. And para diretsuhin, ito yung kapahamakan, ito yung tinutukoy ko ng Bible na impyerno. Amen po ba? Andiyan pa po ba kayo, mga kapatid? That's the truth. That there's heaven and hell. Ang heaven ay nilaan para sa mga taong mahal ng Diyos. At ang hell ay para lang kay Satanas.
Doon siya ibubulit. Hindi po yun para sa mga tao. Para lang yun kay Satanas. Ang problema, si Satanas hanggang ngayon nandadaya para maisama niya yung ibang tao. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka papadaya. So dapat tayo ay mapaparusahan dahil sa ating mga kasalanan. Dahil we are not perfect. Amen? Pero sabi doon, yung word hindi na. So dapat, pero hindi na. Hatulang parusahan ang mga taong nakipag-isa kay Kristo Jesus. Nakipag-isa po ba tayo sa ating Panginoong Jesus, mga kapatid? When we accept Him as our Lord and Savior, ay hindi na tayo mapaparusahan. Amen? Thank you, Jesus. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So kagaya ng sinasabi natin kanina, dalawang kapangyarihan. May tinutukoy dito sa verse 2, there is two. May dalawang bagay. May dalawang kapangyarihan, may force. Kaya minsan kahit gusto mo nang maging mabuti, hindi mo magawa. Gusto mong sumunod sa Panginoon, nahihirapan ka sa kalooban ng Panginoon. Amen? Pero si Pablo ay pinalaya ng Panginoon dahil natanggap niya ang kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Jesucristo. It's always Jesus Christ, mga kapatid. Ang ating Panginoong Jesus. Sa verse 3, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan. Law of Moses. Ang purpose ng law, ng kautusan ng ating Panginoon, is to set the standard para sundin, para tayo ay maging banal. Tama po, Pastora? Banal sa harap ng Panginoon. Yun yung purpose ng law, para mag-set ng standard. Sa madaling salita, kailangan perfect ka. That's the requirement of heaven. Perfect ka. Walang nakakapuntang hindi perfect sa langit. Ang tanong, perfect ba tayo? Hindi. Paano na to? Aray ko. Walang perfect sa atin. Mga kapatid, pero sabi doon, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng utusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Dati pa, from Old Testament hanggang sa mga panahon na to, daming nagsisikap. May mga religion na nagsasabi na ang kailangan is maging mabuting tao. Okay lang, tama naman yun. Pero lagi ka ba talagang mabuti? Ang requirement ng langit is perfect. Dapat mula nung ipinanganak ka hanggang ngayon, hindi ka nagkasala. Wala ka dapat nagawang mali. So dahil walang ganong tao, deserve mo ang kaparusahan. Kasi kapatid, galit ang Diyos sa kasalanan. Do you believe? Na hindi mo pwedeng pagsamahin ang kasalanan at ang Diyos? Kasi kasalanan ang naghiwalay sa tao sa Diyos. Na dapat close tayo kay Lord eh. Dapat pag sinabing Lord, game ako dyan. Ngayon, pag sinabing Lord, corny yan. Nalayo tayo sa Diyos. Tama po ba? Galit na galit ang Diyos sa kasalanan. Katunayan yan, sabi sa Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano po ba ang pinaka-worst na parusa sa buhay ng isang tao? Kamatayan. Makulong, okay pa eh. Tama po ba? Pero yung patayin ka, yun na yung worst. Grabe ang parusa sa pakasalanang tulad nating lahat. Tinatanggap mo ba, kapatid, na makasalanan ka? Amen. Lahat tayo makasalanan. Dahil sa likas na kahinaan ng tao, hindi masunod-sunod yung kautusan ng Diyos.
Sabi ni Lord, sabi dito, isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sabi ni Lord, walang walang makatupad ng perfect . Walang makagawa ng standard ko. Ang layo na nila sa akin. Babait ngayon, di na naman bukas. Motivated ngayon, church ako. Love na love ko si Lord. Pag nakaranasan ng di maganda, kung kailan naman ako lumalapit. Ang tao ganun lagi po, sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Sino po umamin? Walang may kaya sa amin ni Lord. Kaya gumawa siya ng solusyon. Sabi niya, anak, wala akong matagpo ang perfect sa mundo. Ikaw na lang ang bumaba at tumupad ng mga utos. Walang makitang perfect. Si Jesus Christ lang ang perfect. Amen po ba? Tignan mo kung gaano kakamahal ng Panginoon, kung gaano ka-effort ang ginawa ng Panginoon para sa'yo. Na dahil kailangan tao, ikaw dapat ang maparusahan, ikaw dapat ang mapako sa krus, ikaw dapat ang koronahan ng koronang tinik, ikaw dapat ang bubugbugin, ikaw dapat ang lalaitin. Pero pinalik ni Jesus Christ yung sarili niya. Kung may effort kailangan paduan sa proseso, pwede namang baba. Eto na ako, liligtas ko na kayo. Pwedeng ganun kaya ng Lord yun. Pero our God is the God of process. Kung paano ang tao ay kailangan mo nang ipanganak, lumaki, tumanda. Ganon din ang prosesong ginawa ng Panginoon. Pero sa banal na paraan. Nanganak si Mary na siya ay virgin, hindi sa daang pang tao, kundi sa daan ng Diyos, pero dumaan para sa... Our God is holy. Amen? Jesus Christ is holy. From beginning hanggang sa siya ay tumanda, nag-ministry, napako sa krus, hindi siya nagkasala. Wow! Ano bang gano'ng kahirap yun? At malamang pagtapos nito, wow, grabe si Lord. Pagtapos nito, mamaya, may mga magagawa na naman tayo na hindi kalugod-lugod sa harap ng Panginoon. Because we're not perfect. Kasi ang hirap nga. Nare-realize po ba natin kung gano'ng kahirap? Jesus Christ is 100% God and 100% man, meaning nararamdaman niya kung ano yung nararamdaman mo ngayon. Nahirap, pagsubok. Naramdaman niya yun, kapatid. Pero alam nyo, basahin ko na nga lang po. Sa gayon, hinatulan niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Nagkatawang tao siya yung hinatulan, wala siyang kasalanan, pero pinagmukha siyang may kasalanan para pagtagumpayan ang kasalanan. Tinanggap niya yung kamatayan, namatay po siya 3 days, pero hindi siya kinaya ng kamatayan. Bakit? Kasi walang banal na mananatili sa kamatayan. Sabi ng kasalanan, sabi ng kamatayan, naku, mali. Banal to. Kaya after 3 days, nabuhay siya at pinagtagumpay. Kaya kung sino man ang mananampalataya sa ginawa ni Jesus Christ, ay meron ng buhay na walang hanggan, imbes na may kamatayang walang hanggan. Do you appreciate the love of Jesus? Para sa bawat isa sa atin.
mga kapatid. Ikaw dapat yun. At kung ikaw yun, malamang tuloy-tuloy, hindi ka na mabubuhay. Dahil sa kasalanang nananalaytay sa iyo. But Jesus took our place. Swap. Na, ako, tatanggapin ko yan. Doon sa mga taong kumukutya sa Kanya, doon sa mga taong nananakit sa Kanya, sabi niya, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. And until now, di man natin sinasaktan si Jesus Christ ng literal. But when we reject Jesus Christ, when we reject yung kalooban ng Diyos sa buhay mo, sa tingin mo hindi nasasaktan ng Panginoon? Mga kapatid, meron bang nagmamahal na pag hindi mo sinunod, matutuwa? Do you believe that our God, our Lord Jesus Christ, loves us so much? And we also agree, kanina, na-appreciate natin yung love ng Lord. So when times na nire-reject natin si Jesus Christ, sa tingin mo hindi nasasaktan ng Panginoong Jesus? Nasasaktan siya. Amen po ba, mga kapatid? So ni Lord, anak, magpagamit ka sa akin. Anak, ito yung gusto kong gawin mo. Anak, iba't ibang klase na. Mag-resign ka, ito ang gusto kong ipagawa sa'yo. Yes, Lord. Or no, Lord. Mahal ko tong trabaho. Anak, magtrabaho ka. Kasi gagamitin kita sa trabaho mo. Mga kapatid, di natin alam ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Minsan, questionin natin. Minsan, parang hindi naman yun. Di natin minsan maintindihan. Pero kailangan lang nating sumunod. Kasi may magandang plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Kapatid, kung yung buhay niya na sobrang halaga, ibinigay na sa iyo ng Diyos, ano pa yung mga magagandang bagay na nakalaan para sa iyo? Amen po ba, mga kapatid? So, di na tayo alipin ng kasalanan because of Jesus Christ. Ginawa ito ng Diyos, verse 4, ginawa ito ng Diyos upang ang panuntunan ng kautusan, which is yung goal ng kautusan, to make us righteous in the sight of God, ay matupad na sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Ako, salamat Lord, niligtas mo ako. Pero may condition. Amen po ba? Di mo pwedeng sabihin, ligtas ako. Pero buong buhay mo, nireject mo ang Panginoong Jesus. Buong buhay mo, nag-enjoy ka sa kasalanan. Tama ba ba, mga kapatid? Naalala ko po, nung ako'y 10 years ago, naalala niyo po yung Aldab? Aldab. Sino po mga naging fan ng Aldab dito? Nanonood lagi ng Aldab dito. Ako lang ata. Kakahiya. Naging fan po ako ng Aldab. Grabe, ang Aldab nung time na yun. Talagang, sobrang fan po ako ng Aldab. Hindi na ako sumasama sa, sa mga klase ko after ng school, diretso sa bahay. Kalye serye na to. Nung time na yan. Nanonood po ako nun. Sobrang gustong-gusto ko ng Aldab, mga kapatid. Bumili pa ako ng mga books. Yung cellphone ko, puro Aldab ang feed sa Facebook. I-check ng update. Lahat. And yung sa paligid ko, napapansin na nila, fan na fan ka ng Aldab, no? At sabi pa sa akin ni Mama, nagiging gentleman na si Nico. Nakuha niya na yung ugali ni Alden. Ugali lang, sana kuha niya. Because I am a follower of Aldab. That's why na-adapt ko kung ano yung ugali ng Aldab. Hindi mo pwedeng sabihin, fan ka ng Aldab, pero hindi naman makita sa buhay mo. It's the same as we Christian, if we call ourselves Christian. Ang tanong,
sa school, sa trabaho, or kung nasan man tayo, nakikita ba yun sa buhay mo? Hindi mo pwedeng sabihin, follower ka ni Jesus Christ, pero hindi mo matulungan or magawa na humakbang papunta sa church para makapag-fellowship sa kapatid mo sa Panginoong Jesus. Hindi ka makapanalangin, hindi ka makapagbasa ng salita ng Diyos. Nung time na yun, talagang basa ako ng book yung buhay nila. And ngayong Christian tayo, when we call ourselves Christian, nawa, hindi lang yun sa Facebook, hindi lang yun sa profile natin, sa bio natin, I am a Christian. Hindi lang yun doon. Kundi makita yun sa buhay natin. Let's check ourselves. Amen po ba, mga kapatid? The more na lumalapit ka sa Panginoon, the more din na na-adapt mo yung ugali ng Panginoong Jesus. You're a follower of Jesus. Kaya nagiging katulad ka ng sinusundan mo. You're posting, your feed, kung ano yung nasa cellphone mo, kung follower ka na Jesus, makikita lahat yun sa buhay mo, mga kapatid. Kaya hindi pwede sabihin ng tao na Christian siya, pero that's the same din, kapatid. Hindi mo pwedeng sabihin na maliligtas ka, pero nag-i-enjoy ka sa kasalanan. Di ba lagi ko po sinasabi, lahat tayong mga kasalanan, lahat tayo hindi perfect, pero magkaiba. Ang totoong may relasyon sa Diyos. Ang totoong may relasyon sa Diyos, sinasabi ko palagi, nasasaktan pag siya'y nakakasala. At sinisikap na huwag nang gawin yun. Sinisikap na hinto. Although nag-feel siya, although paulit-ulit. Pero hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon, nagmamakaawa sa Diyos, Lord, please help me. Have mercy on me. Tanggalin mo na tong strongholds, tanggalin mo na tong kahinaan ko sa akin. Yan ang may totoong relasyon sa Diyos. Sino mo nakakaramdam ng ganun ngayon dito, na nilalabanan? Sabi ni Paul, fight the good fight of faith. Di lang tayo lumalaban sa mga pagsubok ng buhay. Kaya-kaya ni Lord yan. Pero lumalaban din tayo sa temptation ng kaaway sa buhay natin. Lumalaban din tayo sa mga kasalanan na pasok ng kaaway sa pagkatao natin. Amen po ba? So, may kondisyon. Ang ginawa ito ng Diyos upang ang panuntunan para ka maging righteous ay matupad na sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Ito po yun. Sa chapter 5, sinabi ni Pablo kung ano yung klase ng pamumuhay sa laman at Espiritu. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinahahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. When you say pinahahalagahan, yung puso at isip mo, all your efforts ay nandun sa bagay na yun. Do you agree, mga kapatid? Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinahahalaga, kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Kayamanan ng mundo, walang kapararakang party doon, inom dyan, paglalasing, pagiging chismosa. It is written po. I'm sorry, but I have to tell you the truth. Kasi nasa Bible yun. Say ouch. Kung kaya nasasaktan. Hindi, amen. Say ouch. Paninira ng kapwa. Lahat ng klase ng kasalanan, pagde-desire. At alam natin kung ano yung mga bagay na yan. Amen po ba? There is contrast, yung kabaliktaran. Ngunit, ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa bagay. Sumasama ka sa mga activity ng church. Win soul. Yan yung mga bagay na
na hindi masisira kasi yung mga bagay na hilig ng laman, kayamanan hanggang dito lang sa lupa. Masisira, nananakaw. Mga kapatid, nabalitaan niyo po ba yung mga nangyayari ngayon sa balita? Dahil sa pagmamahal sa pera, sa sugal, ay nang hold up sila ng TNVS driver, joyride driver, grab driver, para magkaroon sila ng pansugal. Ang masaklap na patay nila yung tao. Nakita po ba natin kung ano yung ginagawa ng laman sa buhay ng isang tao? At dahil din sa kayamanan, may mga pinapatay na sa buhay. Amen? This is sensitive topic, but it is true. Gusto ng Lord na mabuksan po ang ating mga isip, ating mga puso sa mga, hindi lang sa mga bagay na meron sa mundo, kundi sa mga bagay na realidad, nangyayari, spiritual. Amen po ba, mga kapatid? Ano yung magiging resulta kung tayo susunod sa hilig ng laman at sa hilig ng laman at ng ating spirito? Sa 6, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. So, totoo yung sinasabi natin kanina. Napapahamak. Kasi, I believe, yung mga napahamak din na yon ay, sabi nila, nandaraya para mas kumita ng pera. Ano nangyari? Mas napahamak sila. Minsan ganun din po tayo, personally. Lahat gagawin natin, kahit may matapakan tayong tao, basta magtagumpay tayo sa buhay. Keso mangurakot. Diba? Nangyayari po sa mundo natin eh. Kahit makatapak tayong tao, basta magawa lang natin kung ano yung gusto natin sa buhay. At ang result nun sa buhay ng isang tao ay kapahamakan. Physically and spiritually, mga kapatid. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya pansin mo, kapatid, nung naging Kristiyano ka, although sapat lang ang lahat, pero ang saya-saya mo. Payapa ka. Kasi namumuhay ka sa Espiritu. Pansin mo, kahit bakit may mga mayayaman, may success, pero pag walang Jesus Christ sa buhay, nagpapakamatay pa rin, malungkot pa rin sila. Because the truth is only Jesus Christ, our Lord and Savior, can satisfy us. Sinasabi na po ng Word of God yan. Amen. Even Jesus, sabi niya, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Kasi nanirang kalawang, alis temporary. Para mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Mga bagay na spiritual kasi hindi maaagaw sa inyo yan. Yan yung magdadala sa inyo sa buhay na walang hanggan. Pati. And that's the reason why 4 months ago, January, February, March, April, May, June. January, February, March, April, May, June, July. 7 months ago, nung sinabi ni Ate Joy, anong panalangin mo na gusto mong mangyari sa buong taon na to? Ang prayer ko, nagulat ako sa sarili ko, hindi na para yung maman. Hindi na para lumago yung negosyo ko. Ang naging prayer ko is to have peace and to do the will of God. Kung paano ko magagawa with God's wisdom and knowledge yung ministry na pinagkaloob niya sa akin. And here I am now. Happy. The genuine joy na nilalagay ng Lord sa heart ko ay nandito. Sa pagtsatsaga, sa pag-aakay ng kaluluwa, sa pag-spread ng mabuting balita ang ating Panginoong Yesus. Na yung dating Nico, kinahihiya. Alam mo tayo mga lalaki, di ba? Makakantsakan tayo ng kaibigan natin.
Pero nung natagpuan ko yung totoong relationship sa Lord, lahat bago. I am willing na ma-reject ng tao, willing masaktan. Maihayag ko lang ang mabuting balita ng ating Panginoong Yesus. Ganon din po tayo. Amen po ba? If not, let's pray to have that kind of desire. Mga kapatid, vision niyo po ba na tayo dito siksikan at 3 service? Nakapagod yun. Siksikan at 3 service because you obey God. At bawat kaluluwa ay korona mo na iaalay sa Panginoong Yesus pagpunta mo ng langit. That's our ultimate treasure. Totoong kayamanan na meron tayo, mga anak ng Diyos. From January hanggang ngayon, hindi na ako although, pwede natin pag-usapan ng blessing, mga kapatid. Pagpapala ng Diyos, si Lord magpo-provide. Kasi, totoo yun eh. Pero para lang yan sa mga totoong may relasyon sa Diyos. Amen. Deserve yun ng mga totoong may relasyon sa Diyos. Amen. Pinipreach yun sa mga totoong mas mahal ng Diyos kaysa sa kayamanan. Kaya sa oras na ito, gusto ng Lord na mahalin muna natin siya kaysa sa kayamanan. Our true treasure. Yes, Lord. Hindi mo na ako nag-preach ng blessing. Kasi, personally, nung pinipreachan ko yung sarili ko ng blessing, pinapakain ito yung laman ko eh. Pinapaasan nito yung laman ko na yayaman ako. Na pag nagkaloob ako, babalik sa akin. Walang makasama doon, gawin po natin mga kapatid. Pero the more na yun yung ginagawa ko sa sarili ko na iiba yung desire ng puso ko. Napapakain yung desire ng puso ko sa mundong to. Sabi ko po, di ba, ang dahilan na lang kung ba't ako nabubuhay is for my family, my ministry, my mama, yes, my anak ko, asawa ko, for the Lord. Pero mga pangangailangan, okay lang, may kailangan tayo. Pero para yumaman pa, para magkaroon ng sobra-sobra. Kung loobin ng Lord, okay, gamitin ng Lord to share the blessing. Amen po ba? Pero kung hindi, dahilan ba yun para lumayo ka sa Diyos at hindi mo gawin yung totoong kayamanan na pinapakita ng Diyos sa'yo? Yung buhay na walang hanggan na pinagkaloob niya sa'yo. Kapatid, meron kang mga kayamanan, natupad mo pangarap mo, pero mapupunta yung kaluluwa mo sa impyerno mo, impyerno. Sayang. Sayang effort, sayang pagod. That's why I pray, mga kapatid, sa oras na ito. Let's feed our soul na bagay na habang buhay. I mean, sa eternal things, hindi sa mga pansamantalang bagay, mga kapatid. Amen po ba? Kaya, ngayon, gustong-gustong tukuyin yung mga sin natin, mga kasalanan natin na kailangan nating isuko sa Panginoon. Amen po ba? Mga kahinaan natin na gusto nating isuko sa Panginoon, na lagi tayong nagigilty, napapagod na tayo, Lord, please palayain mo na ako. Kasi ang mga bagay na yan, ang magliligtas sa'yo. Yung mga bagay na temporary na pag-uusapan natin, blessing lang yan hanggang dito. Pero if we talk about our sin, amen po ba? Yan ang, madalas hindi na pag-uusapan eh. Tama po ba? Madalas ang napag-uusapan natin, pagpapalain kayo ng Panginoon. Hindi dito kasi ilang araw na rin si Mama nagpipreach about sin.
about righteousness, about get yourself right in the sight of God. Kasi ang number one goal naman natin, hindi yung kayamanan ng mundo ito eh. Yung pagdating ni Jesus Christ, welcome ang sasabihin niya sa'yo at hindi lumayo ka sa akin mapaggawa ng masama. Do you agree, mga kapatid? Na wala ditong kasalanan naman. Pag-uusapan natin mga kasalanan. Mga kapatid, we are more concerned about our spiritual life kaysa sa mga bagay na pwede niyong makamit sa mundong to. Sa spiritual na buhay mo, mas concerned ang Diyos. Kung kami concerned preachers, how much more si Lord? Amen po ba? Napakadami pang gustong sabihin ng ating Panginoon sa gabi ito. Sa umagang ito, sorry po. Basahin ko na lang po. 7. Kaya nga kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos. Sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos. Hindi niya sinusunod batas ng Diyos. At talaga namang hindi niya kayang sundin ito. 8. Ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Huwag mong isiping ayos lang sa Diyos, mga kapatid. Huwag mong isiping namumuhay ka sa kasalanan at ayos lang yun sa Diyos. Huwag mong isiping ganun. Kapatid, ang grace ng Lord, yes, andyan. Pero darating ang time, pagbalik ng Panginoong Jesus, wala nang chance. Hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoong Jesus. Pwedeng mamaya, pwedeng bukas. Hindi niya sinabi. Malamang kung sinabi niya yun, yung mga time na hindi pa siya babalik, hindi tayo gumawa na kung ano pinagagawa ng Panginoon. There's no genuine obedience kung sinabi ng Diyos kung kailan siya babalik. Tama po ba? Pero kung di niya sasabihin, yung pagsunod mo sa Panginoon ay genuine. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit, mga kapatid, basahin ko na lang, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ngunit dahil nananahan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan. Ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay. Sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo, mga kapatid, ay sa inyo. Ito po, idiin ko lang, mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig na laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman. Sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo sa katawang makalaman. Ngunit kung pinatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa at katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi ibinibigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping na mumuhay sa takot, sa hilig. Ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakakatawag tayo sa Kanya ng Ama ko. Thank you, Lord. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ang ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak tayo ng mga at yamang mga anak tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, sino po nagtitiis?
Alang-alang sa pagsunod sa Diyos, raise your hands. Pinaglalaban mo yung pagsunod mo sa Diyos. Kahit may pagsubok, kahit ilang beses kang nag-fail sa gustong ipasuko sa iyo ng Diyos, minsan nagagawa mo pa rin, pero there's a desire. Lord, gusto kong sumunod sa iyo. Tulungan mo ako. Pero nag-fail tayo. Pero tinitiis natin, nagpapatuloy pa rin tayo. Yung mga nagtitiis, sabi doon, tayo'y makakasama niya sa kanyang kalwalhatian. Can you give the shout of praise to the King of Kings and to the Lord of Lords? Mga kapatid, mga bagay na spiritual, hindi kailangan maging pastor ka. If yun yung calling sa'yo ng Lord, just say yes. Just say yes kung yun talaga. Pero kahit nasan kang lugar, be spiritual. Be the salt and light of this world. Sa pamilihan, sa school, sa trabaho, makita sa buhay mo si Jesus Christ. Lagi mong iisipin na agent ka ng Lord. You are the agent of Kingdom of God. At ang pinapakita mo ay ang Panginoong Yesus, ang kaligtasan. Mga kapatid. Preserve and endure. Huwag kang babaliko. Pag may mga taong nagsasabi sa iyo, KJ ka, endure. Kasi si Pablo, dahil sa pag-share ng gospel at pagpapakita ng salt and light, nakulong siya, kinatay siya. Even Jesus Christ. Pero hindi niya kinahiya. Kahit sabihin, KJ ka, i-endure mo yun, kapatid. Preserve the gospel. What is truth? Hindi yung ko-compromise ka dahil inaasar ka nila. Amen po ba? Stand firm sa iyong faith. God loves us so much. Gusto tayo iligtas ng Panginoon. Katulad ng isang magulang. Gaano man niya kamahal ang kanyang anak. Pero kung pipiliin ng anak na to, na gawin yung mga hindi magagandang bagay at makukulong siya, sa tingin mo may magagawa ang magulang. Mahal ka ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Pero kung pipiliin mo kapahamakan kesa sa pagsunod sa Diyos, it's your choice. Choose God now. Now. Mga kapatid. Pwede mo ba tayo tumayo at pumikit? Pikit natin ang ating mga mata. Wala po akong makikitang nakadilat. Let's come to God. Let's come to Jesus Christ. Hallelujah, Lord. This is the gospel. Ito yung mabuting balita. Na though we are sinners at deserve nating maparusahan, merong Jesus Christ na totoong nagmamahal sa iyo at niligtas niya ang kaluluwa mo. Kapatid, na ikaw ay makasalanan sa harap ng Diyos, hindi mo nasusunod ang Panginoon, susuway mo ang Diyos, can you raise your hands? And again, tayo po'y pumikit. And simple lang, just say sorry to God. Aminin mo lang na ikaw ay makasalanan. Ito yung pattern. Aminin mo na ikaw ay makasalanan. Say sorry to God. And then ask God to change your perspective.
Tulungan ka niya, kapatid, na mamuhay ayon sa kalooban niya, sa spirito at hindi sa hiling ng laman na magpapahamak sa atin. Just surrender to God. Everything, lahat i-surrender natin sa Panginoon. Mga pinagdadaanan natin, mga pagsubok natin, mga nagpapalungkot sa atin, mga kapatid, mga kahinaan natin, mga secret sin natin, isuko natin sa Panginoon. Just have the desire na isuko lahat sa Panginoon, na tulungan ka niya, kapatid, na makalaya. Hate sin. Kailangan natin kamuhian ang kasalanan, kapatid. Kasi ang kasalanan, ang sin, ang dahilan kung ba't tayo nalayo sa Diyos. Ang sin, ang dahilan kung bakit may mga wasak na pamilya. Ang sin, ang dahilan kung ba't lagi tayong naiinggit sa kapwa natin. May mga taong pinapatay, mga inosente. Ang dahilan niyan ay kasalanan, kaya kailangan natin yung kamuhian. And ngayon, kung may hidden sin pa tayo, marahil sa oras na ito, ine-enjoy pa natin. Pero eventually, sisirain tayo nito. Wawasakin tayo nito. Mga kapatid, may advice. If you want to surrender everything to God, help yourself to love God more than anything else. Come closer to God. Mag-effort ka na lumapit sa Diyos. Kung dati hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, magbasa ka ngayon. Hindi ka nakakapanalangin. Mga simpleng araw, sa paggising mo, manalangin ka. Buong puso kang lumapit sa Panginoon. Sapagkat wala kang minamahal na gusto mong saktan. Kaya the more na minamahal mo ang ating Panginoong Yesus, the more mo ding kinamumuhian yung mga bagay na ayaw niya. That's why help yourself to love God. Kasi kapatid, hindi talaga gugustuhin yan. Sa totoo lang. Malibang magdesisyon ka at manghingi ng tulong sa Panginoon. Lord, thank you po for reminding us, Lord Jesus. Sa oras na ito, sumusuko kami sa iyo. I'm sorry, Lord, sa mga bagay na nagawa namin. Na minsan alam na namin na hindi mo to gusto, nasasaktan ka, pero pinagpapatuloy pa rin namin. Lord, help us. Help us na mamuhay, Lord, ayon sa iyong kalooban, sa Espiritu, at waksiin yung gawa ng laman sa aming buhay. Lord, alisin mo po yung saya namin sa mundong to. Lord, alisin mo po. Lord, hindi mo po kami gustong alisan ng pangarap. Hindi mo po kami gustong alisan ng trabaho. Lahat ng yun ay gift mo, blessing mo sa amin. But what you want ay kung nasan man kami, ay makita sa amin na anak mo kami at magamit mo kami sa kapwa namin tao. We love you, Lord God. Thank you for loving us, Lord God. Maraming salamat, Lord Jesus. Sa oras dito, sa pangalan ni Jesus, amin pong winawasak anumang pong tanikala ng kaaway sa buhay ng bawat isa. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We are free because of Jesus Christ.
namin, Panginoon, ang punong-puno, Panginoon, at magdi-decide na sumunod sa iyong kalooban sa aming mga buhay. Maraming pong salamat. We worship you, Lord. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Can we shout hallelujah? Hallelujah, Lord.